5 million hanggang 7 million pesos. Pero tanong, sulit ba talaga ang Toyota Land Cruiser 300 sa Pilipinas? O hype lang dahil Land Cruiser ang pangalan? Sa video na to, hindi tayo magbo-brochure review. Pag-uusapan natin kung kanino ito bagay, kanino hindi, at kung dapat mo ba talagang bilhin o mag-Fortuner or Zenix ka na lang. Kung nanonood ka nito, malamang nasa isip mo na LC300, Fortuner LTD, Patrol o baka Zenix Hybrid. At kung ayaw mo magsisi sa milyong pisong desisyon, tapusin mo tong video dahil sasabihin ko pati yung cons na bihirang marinig. Ang Land Cruiser hindi lang kotse, ito ay reputation. Ginagamit ito sa bundok, desyerto, gera, probinsya at kahit ng mga presidente. Kaya kahit sobrang mahal, may waiting list, may nagbabayad ng premium dahil alam nila tatagal to ng dekada. Pero tanong, kailangan mo ba talaga ng ganitong klaseng sasakyan? Exterior, reality check. Unahin natin ang itsura. Malaki, matikas, may dating, walang duda. Pero sa Pilipinas, eto ang tanong. Kaya ba sa mall parking? Hindi ba stressful i-drive araw-araw? Ang LC300 ay hindi pang singit, hindi pang rush hour kung ayaw mo ma-stress. Kung bibili ka nito, kailangan tanggap mo na ikaw ang iiwas, hindi ang iiwasan. Interior and comfort. Pagpasok mo sa loob, ramdam mo agad luxury na hindi pilit. Hindi flashy tulad ng iba, pero solid, premium at pang long drive. 3 rows, maluwag, tahimik. Ito yung sasakyang hindi ka pagod kahit 5 oras ka nagmaneho. Pero real talk, may tech dito na hindi mo araw-araw gagamitin. Ang tanong, okay lang ba sa'yo magbayad ng milyon para sa peace of mind? Pagmamaneho, dito mo mararamdaman kung bakit LC ang tawag dito. Tahimik, smooth, at kahit mabigat, parang walang hirap sa overtake. Pero huwag kang mag-expect ng sports car feel. Ito ay confidence car, hindi pang racing. Pag LC300 ang dala mo, hindi ka nagmamadali, ikaw ang dinadaanan. Silipin muna natin yung specs ng engine ng LC300. 3.5-liter version 6 twin-turbo petrol, main petrol variant. Engine, 3.5-liter V6 twin-turbo petrol. Displacement, 3,445cc o 3.5 liters. Max power, 409 horsepower. Max torque, 650 Newton meters. Transmission, 10-speed automatic with sequential shift. Drive type, full-time 4WD with transfer case. Fuel type, petrol. Off-road capability. Aminin natin, 90% ng buyers hindi dadalin sa off-road. Pero ang binabayaran mo dito ay yung kaalaman na kahit saan ka dalhin, kaya kanyang iuwi. Flood, rough road, putik, hindi ka kakabahan. Overkill? Oo, pero reassuring? Sobra. Karbunan, real talk. Ito na ang tanong ng lahat, gaano ka gastos? Kung bibili ka ng LC300 at iniisip mo ang tipid sa diesel, maling mindset ka na agad. Hindi ito pang tipid, ito ay pang tibay, pang tiwala, pang habang buhay. Kung concern mo ang konsumo, baka Zenix Hybrid ang mas bagay sa'yo. Cons, honest part. Ngayon, ito na yung part na madalas hindi sinasabi. Mahal, malaki para sa city, hindi practical pang daily kung mag-isa ka lang, maintenance ay hindi biro. At kung iisipin mo, hindi lahat ng may pera kailangan ng LC300. Comparison mindset. Kung galing ka sa Fortuner, LC300 feels like next level comfort. Kung galing ka sa Zenix Hybrid, LC300 feels like power at presence. Pero kung city driving ka lang, baka hindi mo nasusulit ang binabayaran mo. Final verdict. So sulit ba ang Toyota Land Cruiser 300? Kung kailangan mo ng tibay, comfort, peace of mind, sasakyang tatagal ng dekada, yes, sulit siya. Pero kung pang daily city driving lang at ayaw mo ng sobrang laki at gastos, maraming mas practical na Toyota. Kung may balak kang bumili ng Toyota, subscribe ka dito. Honest reviews lang, walang sales talk. Comment mo kung LC300 ba ang pangarap mo o kung anong Toyota ang gusto mong ma-review next.